let me check your presentation. We need to get this done right, Bingo, para ma-approve ka niya for release, para mas makilala pa natin siya. Yes, ma'am. Nang hinatid ni Bingo si Caroline sa kondo ni Aling Cathy, ay masaya siya na malapit lang sa kanila na hindi nila alam na nag-aantay si Aling Cathy sa may lobby na agad siyang umakyat nang makita na niyang paparating sila Caroline. Binili ng dalaga na huwag kakalimutang mag-update ni Bingo kung may schedule na siya kay Jaime, sabay nagpasalamat siya sa binata sa lahat ng mga tulong niya, sabay umakyat na ito. Nang kakatok pa lang si Caroline ay pinagbuksan na siya agad ni Aling Cathy ng pinto, sabay tinanong ng dalaga kung na-late ba siya sa pag-uwi, pero hindi umimik ang matanda na nahalata naman ni Caroline na hindi naman siya galit sa kanya. Habang namakita ni Gina sila Wilson ay agad niyang tinanong kung nahuli na nila yung hacker dahil pinatigil na nila yung investigasyon na agad namang giniit ni Wilson na hindi nila pwedeng ubusin ang pera nila sa pagtitrace sa hacker na kailangan muna nilang mag-focus kung papaano nila mababawi yung 2 billion na nawala sa kumpanya nila, sabay pinasigurado niyang hindi na yun mauulit pa na agad namang sinumbat ni Gina na paanong hindi mauulit kung wala namang nanagot. Pinaliwanag pa ni Wilson na nag-meeting na sila sa IT department at gagawin nila lahat ng makakaya nila para ma-improve yung system nila, sabay sinabi naman ni Cindy na ginagawa din nila lahat para ma-recover nila yung perang nawala, pero sinumbat ni Gina na siya ang lawyer ng kumpanya nila na wala siyang silbi kung walang mananagot sa nangyari. Agad namang sinabi ni Wilson na masyado na silang pagod sa buong araw na yon, sabay tumalikod na sila ni Cindy, kaya mas napaisip si Gina na meron silang tinatago sa kanya tungkol sa hacking incident. Habang mag-isa naman si Bingo ay saktong dumating si Snoop na agad pinuna ng kaibigan niya kung bakit siya pumayag agad sa gusto ni Caroline na pabiro pa niyang sinabi na napakarupok ni Bingo. Pinaliwanag naman ni Bingo na kailangan ng dalaga ng tulong niya na agad namang tinanong ni Snoop kung kakalimutan na niya yung opip niya na agad namang sinabi ni Bingo na tapos na ang bagay na yun. Pinaalalahanan naman ni Snoop ang kaibigan niya na delikado yung trip ni Caroline, pero sinaad ni Bingo na wala naman silang gagawing masama, na kung walang gagawing masama si Jaime ay hindi sila mapapahamak, na nagulat si Snoop na bakit sinali na naman siya ni Bingo, na agad namang sinabi ni Bingo na 5K sa kanya at agad tinanong ni Snoop kung kailan sila mag-uumpisa para makahanda na siya, na tinawanan siya ni Bingo, kaya giniit naman ng kaibigan niya na halos lahat ng racket ay pinapasok na niya at konti na lang ay magiging soko na silang dalawa, na kung laging nakadikit si Bingo kay Caroline na lagi silang may racket ay mabilis silang yayaman, na sinita naman siya ni Bingo at sinabing hindi investment ang problema, na agad namang giniit ni Snoop na sa ayaw nila at hindi ay mayaman si Caroline, na koneksyon sa pag-unlad ang tingin ng iba sa sitwasyon nila ni Caroline ng pinakamagandang investment ni Bingo, na pinatigil siya agad pero inakbayan siya ni Snoop at sinabing walang masama kung iisipin nilang investment yung koneksyon nila sa dalaga, dahil hindi naman nila ginusto na tatay niya si Wilson Chu at si Caroline ang unang lumapit kay Bingo. Habang pauwi naman si Edward at nasa parking lot na siya, ay biglang sumulpot si Charleston na nanggigigil at sinabi niyang siya lang ang may kayang gumawa nun sa kanya, na nagkunwari pang inosente si Edward, pero sinigawan siya ni Charleston na wag na siyang magpanggap na wala siyang alam, sabay giniit pa ni Edward na okay na sila ni Bettina, na kung anuman ang issue niya ay hindi na niya papatulan, pero mas nagalit si Charleston na nagawa niyang itulak at kwalyuhan si Edward, sabay pinagbantaan niyang kung malalaman niyang may kinalaman si Edward sa nangyari sa pamilya nila, na agad pang sinabi ni Edward na ipapabugbog siya ulit, pero sinaad ni Charleston na tutuluyan na niya ito, na napaisip naman si Edward na hindi naman alam nila Charleston na may kumukuha ng video sa kanila ni Edward. Ang alam ni Edward ay lusot na siya, pero isang linggo lang pala ang magiging daan
para lumabas ang buong katotohanan sa hacking incident at mapapatunayang ang habol lang ni Edward ay ang kumpanya nila Bettina. Ito ang dahilan kung bakit hindi matutuloy ang kasal nila Bettina at Edward dahil sa solusyong ibibigay ni Bingo sa problema ng pamilya Chu. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ng advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat!